later, 3 na sila na teenager. Pero, honestly, hindi sa hindi sa pagiging proud na mother. Pero parang feeling ko mas tranquil yung mga anak ko kaysa sa mga pamangkin ko sa Pinas. Kasi, I don't know, depende kasi sa mga kwento-kwento ng mga kapatid ko, sa mga anak nila, mga gano'n. Overall, with regards to studies, with regards to economy, mga gano'n. Kasi kung minsan, naawa rin ako sa mga kapatid ko. Mga anak nilang mga teenager, yung bang, ewan ko, at least naman yung mga anak ko, pag meron silang gustong bilhin at sinabi kong wala, hindi naman sila namimilit ba. So, I am, sinasabi ko sa kanila, before kayo bumili is, kung may gusto kayong bilhin, matuto kayong mag-ipon. Yun yung inaano ko sa kanila talaga. So, ayan. O, di ba malapit na? 2 years na lang. Happy birthday sa anak mo, Sis Katya. O, di ba? Thank you, Sis Igorota. Kailan ba birthday niya, Sis Kat? Iba ang environment sa Pinas. Oo nga, kung minsan mas natatakot ako na kasi nung nandun kami sa Pinas, sabi ni husband, dun sa nalalaki yung mga anak namin. So, sad to say, yung husband ko, within 6 months, hindi naman siya naka-adjust noon sa Pinas. So, sabi niya, balik na lang tayo, sabi niya. So, ayun. And then, dun ko rin nakita yung mga bata noon sa Pinas. As in, talagang, kumbagang, hindi naman sa sunod sa layaw, pero matitigas ang ulo. Mga ganon. So sabi nila noon, yung mga kapatid ko noon, mas better dito sa Pinas kasi yung mga bata sa other countries, mga liberated. Hindi naman. Just imagine yung anak ko, yung son ko 21 years old na wala pang GF. Yung daughter ko 18 years old na wala pang BF. So kumbaga mas control, hindi naman sa kinokontrol ko sila. Kasi siyempre, nakakatakot din kasi nasa legal age na sila, puwede na nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. So, for the meantime, nakikinig pa naman sila sa akin. So, ayun. Oh, belated happy birthday! Naku! Hindi nila alam ang hirap sa Pinas. Mas ma-open ang eyes ng mga nandito kasi makita nila ang work talaga tayo sa parents. Yes, tama ka diyan, Kabsat Igorota. Kasi yung mga anak ko, mula nung bata sila, tinuturuan ko silang mag-ipon, mga gano'n. Sinasamahan ko silang, yung mga ipon-ipon nila sa mga alkansya nila. So, ginagawa namin is, sinasamahan ko silang mag-deposit, gano'n. Tapos yung mga coins nila noon, iniipon namin, nilalagay namin sa alkansya. And then, pag napuno na, nilalagay namin sa mga cartridge, mga coin cartridge, mga ganyan. So, dinadala namin. So, ayun. So, for the meantime, nakikita naman nila na sabi ko sa kanila, "Alam niyo pinaghirapan nating inipon yung mga pera ninyo. So, kung gusto niyo winaldas ninyo yung pera niyo na pinag-ipunan natin ng 18 years." Sabi ko kasi 18 years nung nag-start na silang magkaroon ng card. Kasi dito puwede ka naman magkaroon ng card at the age of 16. Kaya lang kami, yung mga anak namin, hinintay namin na mag-legal age sila bago namin sila binigyan ng ng debit card, mga gano'n. So, so far nahe-handle naman nila kasi yun yung tinuro ko sa kanila noon na, "Yung pera ninyo mula nung baby kayo, inipon natin 'yan," sabi ko sa kanila. "So, part kayo ng pera na 'yan kasi inipon ninyo yung mga." Alam niyo yun noon 'pag nag-ano sila, 'pag, nakakakuha sila ng matataas na grade sa mga exams nila, binibigyan namin sila ng konti-konti and then yung mga binibigay namin na yun noon, nilalagay namin sa alkansya nila. So, thankful naman ako kasi si mom-in-law noon tinuruan niya din yung mga anak ko na mag-ipon. So ayun yung ginagawa namin tapos si mom-in-law noon nag-ipon siya ng €1, mga gano'n. So, every end of the year, nag-o-open kami ng mga alkansya ni mom-in-law para sa mga anak ko, sa dalawang bata. Kung minsan sa isang taon nakakaipon si mom-in-law ng €300, yung 1 year yun ha. Kasi kung minsan 50 cents, €1, gano'n yung nilalagay niya sa alkansya para sa mga anak ko. So nakakaabot siya ng €300 or €400, mga gano'n. So, yun yung ano namin, dine-deposit namin. So, alam din ng mga anak ko na yung pera nila na yun is part yung mom-in-law ko dun sa ano niya, sa pera nila na meron sa bangko nila ngayon. So ayun, so thankful naman ako kasi alam naman nilang i-value kung ano yung meron sila ngayon. Kung minsan yung mga bata sa Pilipinas, napapansin ko lang ha, hindi naman sa